Hello guys! Good afternoon! Kamusta kayo? So guys, ngayon ay October 10, 2023. So time check tayo ng 3:04 ng hapon. So guys, meron tayong aayusin ngayon, Epson printer L50190. So, nag-evaluate na ako kung ano yung naging findings ko sa problema ng print ng unit. May lumalabas sa kanyang error screen message. So, ang lumalabas sa kanyang monitor ay inkpad is end of the service light. So, ano ba yung mga solusyon? Ano ba yung dapat natin gawin para maayos natin kapag ganito ang problema? So, paliwanag ko muna guys, ano ba yung inkpad? So, yung inkpad guys, ito yung gamit ng printer. Parang foam siya, nakalagay sa likod ng unit. So ito yung doon tumatapon yung ink na nagamit na. So waste ink ang tawag doon. So kapag ang ink pad ay nalagyan na ng waste ink tapos malapit na itong mag-overflow, so yun, lumalabas yung ink pad is end of service light. At saka yung mga modern printer kasi ngayon, nagbibilang ito kung ilan na yung mga na-print out mo. So yun guys, panoorin nyo to, sana makatulong. Tingnan natin yung unit kung ano yung error message na lumalabas sa kanyang monitor screen. So guys, ito. So ayan o. Yan. The ink pad needs service. So, ganyan guys ang lumalabas. Yung model nito ay Epson L5190. So guys, panoorin nyo ako para makatulong ako sa inyo. So, yan. Set ko lang muna to. So guys, una natin gagawin, tanggalin muna natin yung ink pad niya dito sa gilid. So ito guys, yung kanyang ink pad. So kung makikita ninyo, so full na talaga yung ink pad ng waste ink. So kailangan talaga nating i-replace. So ayan guys. So makikita nyo talagang black na. So meron na akong bagong ano dito, pad, ink pad. So palitan na natin. So, bali dalawang tornilyo lang ito guys. Yan. So ayan guys, napalitan na natin. Ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo ng adjustment program para ma-reset yung counter niya. So guys, ipapakita ko rin sa inyo yung kung paano i-reset o i-adjust yung kanyang counter.
So kailangan guys yung kabit mo na yung USB cable papunta dito sa computer or anumang gamit mo. And then kailangan naka-install yung software driver ng printer. So double check natin kung naka-install talaga siya. So ayun, naka-install siya guys. So kung makikita mo rin dito sa kanyang preferences and then maintenance, then Epson status monitor. So ayan guys, makikita mo ang lumalabas ay a printer inkpad is at the end of service life. So ganun talaga guys. So guys, gamitan na natin ng adjustment program. So ayan. So ganito lang guys. So i-select mo lang yung selected na yung unit. So ayan, yung USB. Importante to yung port kung saan nakalagay yung printer. Ayan, okay mo lang. And then pasok ka sa particular adjustment mode. Pagkatapos waste ink pad counter, ito. So okay. So ayan guys, check mo lang yan. Main ink pad counter saka flatten pad counter. And then initialize. Okay. Okay. Turn off na natin yung printer. So ayan. So okay lang natin tong adjustment. Close na natin. Then check natin yung printer guys kung okay na, normal na yung kanyang status. Ayun guys, okay na. Hindi na lumalabas yung display error message na inkpad is end of service life. So ayan guys, pwede na tayong mag-print. Yan. Yan. Subukan natin mag-print guys.
So guys, nag-try akong mag-photocopy. So, nag-i-initialize yung kanyang ink. So, nagcha-charge siya. So, subukan natin mag-test print gamit yung aking computer. Ayun guys, nag-print na siya. So ayan. So sana guys, nakatulong ako sa inyo. Ganun lang solusyon natin. So kapag nag-display yung error message na inkpad is end of service life. So ang mas maganda ay palitan na natin yung inkpad kasi nga talagang may laman at may laman na talagang waste ink yun. Pagkatapos kailangan natin mag-outsource ng adjustment program. So marami naman diyan. So kailangan lang natin ng skill para maka-outsource tayo ng adjustment software. So yun guys, maraming salamat. Bye bye.